Okay mga lods, magandang araw mga lods. Isang video na naman na gagawin natin mga lods. So, marami kasing may nagtanong na din sa atin kung paano raw wina-wiring ko yung yung system ko o na sabihin na lang nating maliit na system. 5,000 watts, mumurahin din. Ginamitan ng Junction 5,000 watts. And then mumurahing MPPT rin na mga lods. So, marami naman sa ating mga kababayan na gustong gumawa at saka gustong makatipid, maka-solar man lang. Or sabihin na lang natin kahit brand out, makapagkuryente sila. Kasi may trabaho sila na kailangan na may mapagkukunan sila ng kuryente like mga online malaking tulong to mga lods, ganitong setup. Kahit hindi pang 20, iwan ko kung pwede ba to 24/7. Sana sa mga naka-experience na nito na sabihin na lang natin mahigit isang taon, paki-comment naman kung goods na goods ba yung experience nyo dito sa sa Johnson 5,000 watts mga lods. Kasi 1 month pa lang to sa akin. Isang buwan pa lang to. Hindi ko pa masasabing matibay to. Pero based sa experience ko sa isang buwan, okay naman. May mga konting error pero pag ini-restart mo, goods naman. Walang problema. And then mga lods, so maraming nagtanong dito sa ETS. Itong part na to mga lods. So okay lang to sa akin na naka-grid prio. Linawin ko ulit, naka-grid prio to mga lods. Yan red yung naka ilaw. Kasi yung battery ko ito, konti lang yun to. Ang power dito. 43Ah 24 volt system. So nasa 1,000 watt hour lang, mahigit konti. Mas mataas pa yung 12 volts na 100Ah. Kaya bala ko sana kung makapag-ipon ako, dagdagan ko to. Target ko nito is 4 na 43Ah para makapag-supply dito sa sa PisoNet ko. Pero pag umaga naman, tirik na tirik yung araw, goods na goods naman. Walang problema. Basta tirik lang yung araw. At saka kung kumilimlim naman, sana hindi lalagpas ng 1 oras kasi magsi-shutdown yung system natin. Kaya mas minabuti ko muna sana pag gabi, ginawa ko na lang na naka-grid prio. And then yung solar pag umaga na lang. Minamanual ko na lang dito, off, like ito, Sulico. Yun. Naka-green, pero patay. So, subukan natin i-on natin yung solar. Hindi naka-on yung solar. Error 5 tayo. So, possible dito is overload. So, try natin i-restart yung baterya. And then, on. Yun din ang hindi ko nagandahan dito. Kadalasan nag-i-error. Pero pag i-restart mo naman yung baterya, babalik naman. Goods na goods naman. Dapat yung baterya i-restart mo, hindi dito. Dito, may nakalagay akong switch sa baterya ko. Kasi pag dito, inulit mo i-restart yung breaker natin, yun pa rin yung nangyayari, nag-i-error. So, ni-restart natin yung switch. Yan So, nag-i-error 5 pa rin mga lods. So, subukan natin. Tingnan natin yung baterya. Off natin. Ito ang nangyayari sa baterya natin. Kaya nag-error 5 mga lods. Naga 100% siya. So nag-over voltage siya. Kaya nag-error 5. So yun din ang hindi ko nagandahan sa, iwan ko kung naka-experience ba kayo nito sa Dali BMS na Black Edition. Hindi siya nag-auto cut off sa discharge. Hindi gaya ng BMS na AC BMS. So automatic siyang mag-cut off pag 100% na. Kaya mas maganda yon para sa akin. So, paano ba i-resolve ba yung error 5? Paano ba? Yan So, walang output. So, ang ginagawa ko dyan, ino-off ko muna. Dito. Off. Naka-off yung natin. Off ko yung breaker ng charging from solar. And then, on ko yung baterya.
So, kung makikita nyo, wala nang ano, hindi na siya nag-error. Kahit i-on natin yung solar. Yan o, on solar, off yung Soleco. So, yan. Okay na. So, naglo-load na siya ng 40 watts. Yan o. Starting pa lang yan. So, tataas pa yan mamaya. So, yun ang kadalasang nangyayaring error pag umabot na sa 100% yung battery. Iwan ko lang kung naka-experience ba kayo ng mga ganyan. Basta ako sa setup ko, naka-experience ako ng ganyan. Kaya minamanually ko na lang na i-off dyan. Iwan ko kung ito ba yung dahilan. Kasi may nakita kong mga video, kahit LG yung ginagamit nila, nag-error 5 pa rin. Oh. So probably, hindi sa solar charge controller. Baka dito sa baterya or BMS. Or baka dito sa detection niya. Kaya, namamanage ko naman. Pero, yun nga, isang kahinaan dito. Oh. Sa Zamdon, hindi ko na-experience yung ganun. Sa Zamdon. Goods na goods yung Zamdon. Yan o, solar na natin. Nakaandar. Okay, so, yung nakikita nyo, yun din ang isa sa hindi ko nagandahan dito sa, inverter na to. Medyo sensitive, sa voltahe, Pag nag-fully charge to dito, nag-error 5 yung Janso natin. So, ang ginagawa ko, manually na lang dito sa baterya. So, hindi ko naman na-test ng ibang BMS. Iwan ko lang sa AC BMS kung mag-error 5 ba siya. Kasi yung gamit natin dito is DALI, yung Black Edition. Pero sa iba, nakaganito rin, naka-error 5 din. So, kaya nilagyan ko na lang ng switch para ma-resolve natin yung mga ganyang error. Pag hindi naman hindi naman fully charged, nasa 90 pababa or kahit 98, okay naman. O kaya 80. Goods na goods naman mga lods. Wala tayong problema. Hindi to nag-error. Kaya niyang i-handle yung load. So, yung yung natin dito is kailangan mo may konting alam paano i-troubleshoot kahit simpleng on-off ng baterya lang or restart. So, yun mga lods. Ituturo ko sa inyo rin kung paano ko to winawiringan. Split ko yung screen para pwede niyong sabayan. Yung dito, yung wirings natin. So, naka-grid prio to. Pero kung gusto niyo yung i-solar prio, malaki naman yung battery nyo. So, pwede ring ipagpalit na lang yung input dito. Okay mga lods. So, simulan na natin yung tutorial for wiring. So, unahin natin dito sa DC na part. Dito, mas maganda dito unahin natin. So, sa mga beginners lang to siguro, mga kung na kayo, yung mga expert, pwede na lang, hindi na rin panoorin kasi, siguro mababagot lang kayo. Pero pag gusto niyo rin panoorin para i-correction ako, pwede din yun. Okay. So, ito yung DC breakers natin, mga lods. So, I use 20 amperes na DC. And then, wag na lang natin to hindi pa dumating yung yung ground rod. So, dito sa kabila naman is 32 amps na DC rin. So, since ang solar panel natin, ito yung DC sa solar panel natin, papunta dito. So, since yung solar panel natin is maximum of 17.5 ampere lang, so 20A lang nilagay ko dito. Kayang-kaya naman. 20A for continuous na loads. And then, ito yung papunta dito rin sa solar panel na part. So, ito yung input ng solar natin, solar panel, yung dalawa.
And then, papunta tong dalawa sa solar panel. Then dito, yung labas, papuntang solar na terminal sa solar charge controller natin. And then yung number 3 at number 4, papuntang battery din to. Yan. So, gumagamit na ako dito ng 32 na ampere kasi bala ko na mag-upgrade. Oh. So, kung bala ko mag-upgrade dito, di ko na to papalitan. Oh. So, ginawa ko na lang kahit PWMT, hindi to through MPPT. Ginawa ko na lang 32 na value yung natin, breaker natin. So, ito papunta tong dito. Yan. Yan So, ina-adjust muna natin yung camera natin para makita. So, ito yon mula dito sa 3 at saka 4 na terminal ng solar charge controller, papunta dito sa 32 amps na DC natin. So, papunta yan dito sa breaker din natin na 125A na breaker. Yan Ito yung input niya. Kasi polarized to. Hindi pwedeng mabaliktad. Ito parang non-polarized din ata to. Yung dalawa. So, papunta dyan. And then, papunta itong battery. Yung malalaking wire. So, gumamit ako ng number 4 silicone EWG na wire para mas flexible. Papunta dito sa baterya natin na 43AH 24 volt system. So, yan. Gumamit ako ng number 4 na EWG. So, nasa half meter lang ata to. And then, yung out naman dito, so binaliktad ko na lang to. Kasi di aabot to dito sa baba kung di ko baliktarin. So, ito, yung out dito, papuntang inverter. Yan. Yun ang natin. Yun ang wiring natin dito sa DC part. This is more on DC part. So, ito yung sa solar panel. Then, ito yung from solar charge controller papuntang battery. Yung sa charging. Yan Kayang-kaya naman. Pero, pag mag-upgrade na ako dito, palitan ko na to. Gawin ko na tong number 10. Ngayon, number 12 pa kasi PWM pa naman yan. Pero, kung darating na yung natin, in-order na solar charge controller, so, palitan natin to. Lakihan natin yung size. Kasi yung voltahe dyan, i-convert niya into ampere. So, kailangan na ng malaking wire para makadalo yung ampere. Para hindi to uminit. So, yun mga lods. Yun ang natin. Wiring. So, sa ngayon, ganito muna. Importante makita natin yung wiring sa mga nagsisimula pa lang o yung mga beginners. Okay, so mula dito sa AC out natin mga lods, pinapunta natin dito sa 8-in-1 display natin. So nag-route din ako ng linya, ginamitan ko ng 10 ampere na AC na breaker papunta dito para makalagay tayo ng saksakan. Ginagamit ko to dito sa rice cooker at saka sa hulugan na TV ko. Okay. So, yung out naman dito mga lods, papunta dito sa solar na input. Ayan solar input natin. And then, paglabas dyan, dito sa bottom part ng GQX62F na relay natin. So, yun lang pinakasimple ang mula dito sa inverter papunta dito sa solar. Medyo hindi komplikado yung wiring. Unlike dito sa grid natin, medyo komplikado na. Kasi may voltage protector tayo at saka mayroong timer delay. Okay. So, ano bang use ng voltage protector? Ito yung nagpa-protect sa atin sa system natin na pag pumasok yung current ng grid, pag lumagpas sa nakaset, matik siyang mag-off. So, pinoprotektahan niya yung system natin. Kasi pag lampas na sa hindi na normal na voltahe, pwedeng makasira yun ng mga appliances. So, ito ang gamit ng voltage protector, no? And then, meron din tayong timer delay. So, nakaset to ng 5 minutes. Even though, kadalasan is 3 minutes kasi may tinatawag na 3 minutes rule. Lalo na sa
current source. Kasi pag galing sa burnout, nag-on yung grid natin. So, matik siyang may current source. So, yung mga motor na appliances natin like washing, refrigerator, aircon, yan ang kadalasang nasisira. Lalo na yung kauna-unahan pang pagbalik ng kuryente. Malakas yung doon, current source. So, pinaprotektahan. Kaya may 3 minutes roll. So, sinet ko na lang ng 5 minutes. Okay. Dito sa timer delay natin. So, pag in dito sa natin, grid natin, punta yan dito sa protector natin. So, pinapadaan pa natin dito sa protector yung linya ng kuryente. Yung kuryente pala natin is line to neutral, 220 to 230 dito sa amin. So, pagpasok dito sa neutral at saka hotline, labas dito sa out, punta dito sa baba, 15, number 15 ng timer delay natin. And then, yung out naman dito sa timer delay is number 18. Yun. Yung red, papunta yan dito sa input ng natin, grid input or sa Soleco sa amin. So, yung natin, yung timer delay, hindi rin yan gagana pag walang nakalagay na voltahe. So, kumukuha tayo ng voltahe dito sa input. Okay? Kahit maliit na wire, pwede na. Yan. Nag-in tayo dito sa A2, yung neutral, and then yung naman, yung hot natin is sa A1. So, no connection sa is, letter S. So, yan ang connection ng natin, yung sa timer delay. Dito sa voltage protector, madali lang to. Kasi dito galing, then in lang. Pero ang ginawa ko, instead na magkuha ako ng neutral papunta sa breaker, so nag-tap na lang ako dito. Much better. Mas medyo madali at saka konti yung wire na magamit natin. So, ganyan lang. So, yung out dito, papunta na sa gilid. Gilid ng natin. Gilid ng relay natin na GQX62F. Okay. And then, may tutorial dito. Hindi kasali to. May tutorial dito sa sa ETS na part. And then, tingnan nyo lang. May link ako. Okay. So, yung out dito sa natin, GQX or relay, papunta na yan. I-distribute na yan sa linya sa natin, dito sa bahay or sa pisonet at saka yung pinapagana. So, yun lang. Kung nalito kayo dito sa ETS, much better na tingnan nyo yung link. Kasi may tutorial tayo dyan. So, ganun lang kasimple yung natin, yung wiring dito. Yun lang mga lods. Sana naintindihan nyo at saka yung mga baguhan, may nakukuha kayong info tungkol sa paggawa natin ng ganito, yung system natin sa solar natin na setup. So, sa mga ma-experience dyan, open naman ako sa mga correction nyo. Kasi nandito tayo para matuto. Hindi tayo dito para mag-away. So yung mga expert dyan, pwede kayong mag-correct sa akin kung may suggest din kayo. So, much better. Yun mga lods. So, sa puntong ito, maraming salamat sa pagpanood mga lods. Makahingi sana ako ng kahit isang like naman at saka subscribe sa channel natin para may pagpatuloy natin yung paggawa natin ng video. So, maraming salamat mga lods. Bye-bye. Thanks for watching.